Yung nga adlaw sa tanan, dalaygon ang Diyos sa iyong oportunidad, nga gitugot na usab niya kanato, nga makapadayon kita sa atong buluhaton, o alang sa atong pagsugod, magatugyan kita diha sa Ginoo pinaagi sa pagpangamuyo. Amahan o Diyos nga langit noon, nagapasalamat kami sa oportunidad, kay magitugot kanamo, nga makapadayon kami sa pagbuhat sa buluhaton, nga imong gi-entrust kanamo. Salamat o Diyos sa oportunidad, o nagaampo kami nga ikaw mga panalangin sa tanan nga mga nagapaminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo o sa tanang mga Facebook followers. Lord, I pray for your blessings to be upon us samtang among basahon og pamalandungan sa pipila ka gutlo ang imong mga pulong. Kini among gitugyan diha kanimo in Jesus name. Amen. Salamat sa Dios tungod kay kita gihatagan niya niini nga maong oportunidad nga makapadayon kita sa pagbuhat sa buluhaton. Sa pipila ka mga adlaw adunay mga power interruptions nga nahitabo sa dinhi sa amo ang dapit. Of course, apektado kita gumikan ni ana pero dalaygon ang Dios kay karon oportunidad na pod nga gihatag niya kanato nga makapadayon kita sa atong buluhaton. Nini nga kabuntagon adlaw nga Lunes, so pribilehiyo na to nga makapanugyan diha sa Ginoo sa atong buluhaton o sa atong pagkinabuhi throughout sa tibuok nga simana. Atong hisgutan karon ang simple lang kaayo nga topiko, cast your burden upon the Lord, no? Casting our burden upon the infinite one, the Lord God. Cast your burden upon the Lord. Usually kitang mga katawhan ganahan hilig gid kay ta magpasaan, no, sa mga bugat o moy hinungdan nga mga balda kitang tanan, no, maapektuhan atong physical nga aspect o grabe ang ginatawag nato nga maidulot nga dili maayo sa atong physical nga aspect mikan sa atong pagkabalaka, pagpasaan sa mga palasanon nga pwede unta nga naay makatabang kanato sa pagpasaan, which is mao ang Ginoo. Atong basahon din sa Salmo 55 versikulo 22, a very common passage. Ingon pa sa pulong sa Dios, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Ingon sa Bisaya, itugyan kang Yahweh ang imong mga kabalaka, ug lig-unon kaniya. Dili gayod siya motugot nga mabuntog ang mga matarong. Ato makita dinhi ang verse nga atong gibasa. Adunay simple, direct kaayo nga mga pag-challenge kanato sa pagtugyan sa atong mga kabugat diya sa Ginoo. Hinumdum mo nato nga ang matag usa kanato adunay nagkadaiyang palasanon sa kinabuhi o mga kabugat nga atong ginadaladala sa matag karon ug unya. Bisan asa nga aspect aduna kitay mga ginapasan. Siguro ang imong gikabalak-an karon ang kaso sa ato ang COVID-19 crisis. Nagakahadlok ikaw niini, halos di ka na mulugwa sa imong balay, halos dili na ka gusto mo atubang og tao, sa sobrang pag-amping og dili ka gusto mahawaan. Siguro naa ka sa problema karon kay wala kay pagkaon, wala kay kwarta, o napadyod sa pisikal nga mga balatian, o klase-klase nga mga problema, mga kabugatan nga na kanato. Higala, hinumdum mo nato nga adunay somebody nga nag-iimbitar kanato nga matugyanan usab nato sa atong mga kabugat aron ma-unload kita o dili masyado matamaan sa stress sa atong kinabuhi, no? So matag usa adunay gihatag ang Dios nga imbitasyon kanato. Apan hinumdum mo nato ang Dios naghatag siya kanato og pagdasig. Nag-challenge siya kanato sa pagtugyan ni ining tanan nga mga palasanon diha kaniya og andam siya sa pagtabang kanato. Ingon nga mga Kristohanon, we are challenged by God sa nga magtugyan sa atong mga kabugat diha sa Ginoo. Adunay mga rason why we need to cast our burden upon the Lord. Why we need to cast our burden upon the Lord.
adunay mga pipila ka mga rason nga gusto nako ipaabot kanato karon. Number 1, according to verse 22, we could not help when we are alone. Why we need to cast our burden upon the Lord? Because we could not help when we are alone. Kung kita-kita lang, na mga panahon na dili gid nato kaya nga pasanon ang dapat natong palasanon. No? Ingon sa verse 22, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. The one who sustains us is God. Siguro makaingon ta, nasulbad ang akong problema, na humana akong gipasaan, gumikan kay kuyaw kog diskarte. No? Siguro, factor ka na. Pero, hinumdumo na to, nga ang atong diskarte mahimo ng useless kung wala ang blessing sa atong Ginoo. Kay ingon na pulong sa Dios, He shall sustain thee. No? Siya ang nag-sustain kanato. O that's why, the reason we need to cast our burden upon the Lord. Reason number 2, mao kini siya, because only God is definitely able to bear our burdens. So, siya lang ang pwede gyud o able, definitely makakaya sa pagpasaan sa atong mga palasanon. Bisan unsa pa ka nakabugat, bisan unsa pa ka imposible, bisan unsa pa ka dili masabtan nga sitwasyon sa kinabuhi, God is able to help us in bearing that burdens. Okay? So, mao kana siya ato makita higala reasons why we need to cast our burden upon the Lord. Number 3, mubo ra kini atong pagatuon karon. Reasons why we need to cast our burden upon the Lord. Reason number 3, because we are commanded to cast our burden to Him. We are commanded by God. We are challenged and we are commanded by God to cast that burden upon the Lord. Ingon pa sa verse 22, cast thy burden upon the Lord. No? We are commanded to cast our burden. Usahay kita ramanggod, magmagahi kita. Kay gusto ganahan ta magpasaan sa itong magsinarili. No? Kita-kita lang magpasaan. In fact, ang Ginoo naga-challenge ka na to, nagadasig ka na to cast our burden upon the Lord. No? Mao kana siya ato makita dinhi. Ingon siya, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. The first part ninhi is, cast thy burden upon the Lord. That's command. Direct nga command sa Ginoo sa mga kanakan niya. Then, katapusan, ikaupat, why we need to cast our burden upon the Lord? Reason number 4, it's because only by casting our burden to Him, we could have enablement. Sa panahon nga i-cast nato siya, itugyan nato sa Ginoo ang atong mga palasanon, atong mga burden, problema, mga suffering nga usahay, di na nato jud kaya. Only when we cast it to Him, we could have enablement. Muna ingon niya sa verse 22, sa last part. Ingon sa verse 22, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Meaning to say, ato makita nga enable ta niya o iya kitang isustain nga makalapos sa mga sitwasyon sa kinabuhi. You know what, brothers and sisters, friends, ikaw nagapaminaw karon. Walay tao nining kalibutan nga walay gipasaan nga mga kabug-atan. Kitang tanan adunay mga sitwasyon, kitang tanan adunay mga ginatawag nato nga mga butang nga dili na gid nato makaya sa pagtandok, no? Di nato makaya sa pagpasaan. Remember, we have God. We have an infinite God who can be able to help us in times like that. In times, niini nga panahon karon, only God can sustain us. He shall never suffer the righteous to be moved. Ang word din nga righteous sigala, nag-refer kini sa mga tao nga kinasingkasing, nagtuo o nagtugyan sa ilang kinabuhi diha sa Ginoo.
He shall never suffer the righteous to be moved. The challenge for us today, cast your burden upon the Lord. Whatever problem or situation you have now, unsa man ang mangipas-an nimo, unsa man imong ginaantos karon, unsa man ang naa sa imong mga kabug-at, o dili lang sa imong personal, kundi bisan pa man sa imong panimalay, unsa ang dapat natin himuon is we need to cast our burden upon our God, because only God can help us and can enable us makasurvive kita, makalapos kita hangtod sa katapusan. Hinaot pa nga ang Dios nagapanalangin sa iyang mga pulong karon nga kabuntagon. Igala, salamat kayo sa imong pagpaminaw o ang akong pag-ampo nga kamong tanan padayon nga pakikistoryahan sa Ginoo from time to time sa atong pagkinabuhi. This morning, just this morning, we are commanded, we are challenged by God to cast our burden upon Him. Let us pray. Father God, nagapasalamat kami sa oportunidad, privilege, maghatag ka na mo wherein we can trust you, Father. We can cast our burdens upon you so that we could take our rest in you, O God. Help us to live and to exercise our faith, and help us, Father, to follow you, to take your challenge in order for us na mag-enable kami sa pagkinabuhi subay sa imong balaang kabubuton. Lord, daghan kami mga palasanon. From time to time, ginasagubang ang mga sitwasyon sa kinabuhi, and many times, natumba kami, gumikan kay, wala na mo, masalig kanimo, wala na mo, matukyan diya kanimo. Tabangi kami, bisan pa man ang tanan nga paminaw, sa radyo o sa mga Facebook friends, karong nga kabuntagon. Salamat sa opportunity. This we pray. In Jesus' name. Amen.